Magandang gabi pong muli mga kapatid. Tayo po ay magpapatuloy sa atin pong gawain ng pulong panalangin. Kasabay po nito ang pag-alaala po sa tinatawag po nating mahal na araw na kung saan ang buong mundo ay inaalala ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. So bago po tayo magpatuloy, samahan niyo po ako sa panalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, kinikilala po namin ang iyong pong presensya sa aming kalagitnaan. Hinihiling po namin ang iyong pong pangunguna, pagsama, pagtuturo. Nawa lalo naming maranasan ang iyong pong presensya sa pamamagitan po ng iyong mga salita. Mangusap ka po sa amin sa paraang nais mo. At anumang pong gawa ng kaaway na aagaw sa iyong salita ay hindi po namin naman pinapayagan sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Thank you, Father God. We give you back all the glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ang mensahe po sa gabing ito ay pinamagatan kong Jesus, Revelation of God's Power. At yan po ay matatagpuan po natin sa aklat po ng Isaiah chapter 53 verse 1. Sumagot ang mga tao, sino ang maniniwala sa ibinabalita namin ito? Kanino mo ipinakita ang iyong kapangyarihan? Ang aklat po ng Isaiah ay naisulat sa panahon ng apat na hari ng Juda. Yan po ay sina King Uzziah, King Jotham, King Ahaz at King Hezekiah. Ang dahilan kung bakit po naisulat ito, the book of Isaiah provides us with the most comprehensive prophetic picture of Jesus Christ in the entire Old Testament. Kung ating titingnan, para bang inilalarawan ito ni Isaiah na nakita niya talaga ng mga mata niya kung ano ang mangyayari o nangyayari sa panahon ng Panginoong Jesucristo. Kung ating pong pag-aaralan, ang aklat po ng Isaiah hanggang Mateo ay pagitan po niyan 700 taon ang nakalipas. So dito ay pinakita po ni Isaiah kung ano ang mangyayari at ang buong libro po ng Isaiah o ng Isaiah ay talagang may kinalaman po sa buong buhay ng Panginoong Hesus. Kaya kung babasahin po natin ang aklat ng Isaiah, talagang malalaman mo kung ano ang buhay mula kapanganakan hanggang kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Sa chapter 14 ng Isaiah, verse 3-5, makikita po natin doon yung announcement ng pagdating po ng Panginoong Hesus sa pamamagitan po ng isang tinig na umali ang ngaw-ngaw sa ilang. At sa chapter 7 verse 14 naman, mababasa din po natin dito yung virgin birth ng Panginoong Hesus, no? At sa Isaiah chapter 61 verse 1, yung proclamation naman po ng mabuting balita. In chapter 52 and 53, it talks about the sacrificial death of Jesus Christ. And sa chapter 60 verse 2 and 3, ito naman po ay may kinalaman sa pagbabalik niya, no? So, makikita po natin kung gaano po kahalaga ang aklat ng Isaiah. At ang pinaka-overall theme nga po ng Isaiah ay matatagpuan po natin sa Isaiah chapter 12. Nang sabi nga po roon, behold, God is my salvation. At hindi nga po nakakapagtaka ng pangalang Isaiah, ang ibig sabihin po ay God, no? O the salvation of Yahweh. So, pansinin po natin, sa verse 1, ginamit po dyan yung word na arm of the Lord. Sa Tagalog po kasi hindi makita yung salitang arm of the Lord. Ang sinabi lang doon, yung kapangyarihan ang ginamit po. Pero sa English, ginamit po, who has believed our message and to whom has the arm of the Lord been revealed. How did Jesus became the arm of God? So una, Jesus displayed God's power. Yung word na arm of God po, a common noun referring to arm, power, strength, might. Its most significant theological use to depict the Lord's arm, His strength and power.
So pag pag-uusapan po yung arm of God na ginamit po sa Tagalog ay kapangyarihan ng Diyos, ito po ay tumutukoy sa Panginoong Hesus, yung kapangyarihan ng Diyos na mahayag. Kaya nga po, kapag binasa po natin yung life ni Jesus Christ, ang tawag po sa Kanya, Jesus, the Miracle Man. At sa buong buhay po ng Panginoong Hesus, talagang marami pong mga himala ang ginawa ang Panginoong Hesus. Ang unang himala nga pong ginawa niya ay matatagpuan natin sa John chapter 2 verse 1 to 11, na kung saan kasama niya ang kanyang mga mahal sa buhay at mga alagad, at dito ginawa niyang tubig o ginawa niyang alak ang tubig. At pag binasa po natin dito, namangha ang mga alagad at sila ay nanampalataya. So ang purpose ng himalang iyon ay para sa mga alagad upang maniwala sila na si Jesus ang hinihintay o ang Mesiya na matagal na lang hinihintay. At kapag tinandin po natin sa aklat ng John chapter 4 verse 46 to 47, nung siya ay bumalik po ng Capernaum sapagkat ang kana ay matatagpuan sa Capernaum, nabalitaan po ng isang pinuno ng lugar na yon na si Jesus ay dumating, kaya siya ay nagpunta at nakikiusap na sumama sa kanya upang pagalingin ang kanyang anak na noon ay nakaratay sa banig ng karamdaman. At ang ginawa ng Panginoong Hesus, ang sabi niya, umuwi ka na, magaling na ang iyong anak. So dito po makikita natin na ang Panginoong Hesus, ito yung pangalawang himalang ginawa niya sa lugar po ng Capernaum. Habang ginagawa ko nga po ang mensaheng ito, naalala ko po yung isang karanasan sa buhay na laging kinukwento sa akin ng aking nanay, na ako po ay nagkasakit, nalubugan ng tikdas, tinanggihan na ng doktor at inuuwi na po na nangingitim. Ang ginawa po ng father ko ay kinuha ako at mula doon po sa simbahan, mula pintuan hanggang doon sa altar ay nakalood siyang lumalakad at humihingi ng himala sa Diyos. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon sapagkat dininig ng Diyos ang kanyang panalangin, sapagkat ang Diyos po natin ay Diyos na gumagawa ng himala. Kaya anuman po yung mga bagay na kinalalagyan natin ngayon, anumang karamdaman ang nararanasan natin, tandaan po natin, ang Diyos po ay kayang gumawa ng himala. Sapagkat ang pinadala po sa atin ng Diyos ay isang Diyos na makapangyarihan at gumagawa ng himala. At yung pangatlo po, makikita natin na ang Panginoong Hesus ay nangangaral at siya ay nagsabi kay Pedro na ihagis ang lambat. Ang sabi nga po ni Pedro dyan, pag binasa po natin ang chapter 5, ang sabi ni Pedro, Guro, magdamag po kaming na malakaya, ngunit wala kaming nahuli. Subalit, dahil sinabi mo, gagawin ko. So, nung maihulog niya, punong-puno ang lambat. So, dito pinapakita ng Diyos na siya ay makapangyarihan at kaya niya pong i-provide ang ating pong mga pangangailangan. Ang buhay po ng Panginoong Hesus isang buhay na talagang puno ng himala. Kaya maraming mga tao ang lumalapit sa Kanya dahil ang Panginoon ay gumagawa ng himala sa buhay ng maraming mga tao. Kapag naalala po natin yung kwento tungkol sa pagpapakain sa 5,000, ang dami-daming sumusunod sa Kanya kahit matapos po yun. Bakit? Hindi lang niya kayang gumawa ng himala na magpakain po ng 5,000 sa pamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. Ano pong ginagawa niya? Nagpapagaling siya ng karamdaman, nagpapalaya siya ng masamang espiritu, bumubuhay siya ng patay. So ang dami pong mga himala na ginawa ng Panginoong Hesus na nasaksihan po ng mga tao. At kung atin pong titingnan sa buhay din po naman natin, maraming mga himalang ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Pero ang tanong, bakit ba gumawa ang Diyos ng himala? Bakit ba nagpapakita ang Diyos ng himala? Ang sabi po na aklat ng John chapter 20 verse 30 to 31, marami pang mga himalang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad na hindi nakasulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga nakasulat dito ay sinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa pagsampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Ang purpose po, bakit may himala? Para tayo po ay sumampalatayang
si Jesus ay Diyos. Sa buhay po natin, marami na po tayong himala. Nare-recognize po ba natin si Jesus bilang isang Diyos na makapangyarihan? Na kung saan pinapakita niya yung kanyang himala para lamang po tayo makakilala sa Kanya, para lamang po tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya napakahalagang makita po natin si Jesus ay kapahayagan ng kanyang ng kapangyarihan ng Diyos, sapagkat si Jesus po ay Diyos na pinapakita ang kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Jesus displayed the power of God. At patuloy po nating mararanasan yan sa ating pong mga buhay. Dahil ang Diyos noon ay Diyos ngayon, bukas, at magpakilanman. Tandaan lang po natin, kung tayo po ay naniniwala, merong relasyon kay Kristo, at siya ay namumuhay sa ating pong mga puso, makakaasa po tayo na ang kapangyarihan niyan ay patuloy nating mararanasan sa atin pong mga buhay. So una, Jesus displayed the power of God. Pangalawa, Jesus demonstrated God's love. Sabi po sa Isaiah chapter 53 verse 6, God's love is unconditional and it's not based on feelings or emotions. He doesn't love us because we're lovable or because we make Him feel good. He loves us because He is love. Hindi lamang po ang kamay ng Diyos ay nagpapakita po ng kapangyarihan. At kapag binasa po natin ang Biblia, lagi pong binabanggit ang kamay ng Diyos bilang kapahayagan po ng kanyang mighty power. Pero dito ay pinakita din po na ang arm of God ay pagpapakita ng kanyang pagmamahal. Bakit po? Sapagkat ang kamay ay nagpapahayag po ng pagkalinga, ng affection. Kaya nga po, kamay ang ginamit dito sapagkat ipinapakita ng Diyos na mula doon po sa kadiliman ng ating pong mga buhay ay hinango niya tayo at inabot niya. Ginamit niya ang kanyang kamay para iparamdam sa atin ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagmamahal sa atin. So anong klaseng pag-ibig po ba yan? No? So dito po makikita natin sa Isaiah chapter 53 verse 6, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Imagine po yung sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin. Dapat tayo ang paparusahan, tayo po ang dapat tumanggap ng parusang ito, pero ang ginawa po ng Diyos, sa kanya niya ipinataw ang kasalanan na dapat ikaw at ako ang magbabayad. Inabot niya po tayo sa isang sitwasyon na hindi po natin na kayang umahon. Inihahon tayo ng Diyos para lamang pong ipadama ang kanyang pag-ibig sa atin. Kaya kapag binasa po natin ang John chapter 3 verse 16 to 17, nagpapakita po ito ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa ating bilang mga tao. Ang sabi po ng Biblia, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. For God did not send the Son into the world to judge the world, but that the world might be saved through Him. Dito po yung pinakita ng Diyos ng pag-ibig niya po ay walang hanggan. Pag binanggit po natin yung salitang for God so loved the world, makikita po natin dyan yung lawak ng pagmamahal ng Diyos. Na ano man yung kasalanang nagawa natin, kayang-kaya niya po yung patawarin at alisin kung tayo lamang po ay lalapit sa Kanya. Ang pag-ibig ng Diyos na yan, mararamdaman mo ngayon hanggang sa kabilang buhay, hanggang sa kanyang kaharian. Bakit po? Sapagkat sinabi ng Lord, ang pagmamahal niya ay walang hangganan. Di tulad po natin, ang pagmamahal natin ay may hangganan. Subalit ang Diyos,
Ipinadama niya yung kanyang walang hanggang pagmamahal. Kaya napakahalagang balik-balikan po natin ang katotohanan na dito po ipinakita sa atin ng Biblia na si Jesus Christ, dinemonstrate niya po yung pagmamahal na yan. Pinahayag niya, ipinakita niya sa pamamagitan po ng pagbibigay ng kanyang buhay. Anong klaseng love pa po ito? Sacrificial love. Sabi po sa Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrates His own love towards us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Imagine po, yung sacrificial love ng Diyos sa atin. Hindi man po tayo karapat dapat mahalin eh. Ang titigas nga po ng ulo natin eh. Lumalayo nga tayo sa Diyos eh. Madalas nga hindi natin nabibigyan ng panahon ng Diyos eh. Pero sa panahon po na tayo ay malayo, tayo po ay nasa kasalanan, ipinadama ng Diyos yung kanyang pag-ibig, hindi dahil mabait tayo, kundi dahil ang Diyos po natin ay Diyos na mapagmahal, ay Diyos ng pag-ibig. Grabing pagmamahal po, na maging ang buhay niya, ibinigay niya sa atin, para lamang po tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganyan po yung klase ng pagmamahal, sacrificial love, na ipinadama ng ating pong Panginoong Hesus o ipinahayag sa atin. Pangatlo, persevering love. Ang Panginoon, yan pa yung makikita natin sa 2 Pedro chapter 3 verse 9. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Minsan ba naitanong natin sa sarili natin bakit buhay pa yung mga taong masasama ngayon? O kahit tayo, bakit buhay pa tayo? Sapagkat ang Diyos ay lagi nagbibigay ng pagkakataon sa lahat ng tao na tumalikod at magbalik loob sa Panginoon. Sa mga nangyayari po sa atin sa panahon na to, ang COVID-19, bakit po napakabuti ng Lord? Sa American, mayamang bansa, number 1 sila sa COVID-19. Pero ngayon sa atin po, 3,000 ang infected po ng COVID-19. Pero kung ating titingnan at babasahin ang mga messages po ng mga kapwa natin sa FB, pagkatapos ng COVID na to, ang una kong gagawin, pupunta ako ng simbahan at magpapasalamat sa Diyos. Bakit po? Binigyan ng panibagong buhay at pagkakataon. Kaya makikita nyo po kung bakit buhay po tayo ngayon ay dahil binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na minsan pang magkaroon ng malalim na ugnayan sa ating Panginoon. At yun po yung love ng Lord. No? Makikita po natin, hindi siya nagsasawa. Lagi niya po itong ini-insist na mahal tayo ng Diyos. At yan po yung isang bagay na ipinapadama at pinapakita ng Diyos po sa ating mga buhay. Jesus, the revelation of God's power. And that God's power is the arm of God. He displayed the power of God. Kaya po ang tawag sa kanya is a miracle man. Pangalawa, He demonstrated the love of God. Makikita din po natin sa love ng Lord, yung tinatawag po nating providential care. Sabi po ng dictionary, providential care is when the Father takes care of you even when you don't realize it's Him. So makikita po natin, minsan parang sabi natin, ba, nagkataon na. Iningatan ako ng Lord o kaya may nagbigay sa akin. Imagine po, yan po yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Na yung ating pong mga pangailangan ay Kanya pong iniaabot sa atin dahil po sa Kanyang pagmamahal sa atin. Tingnan po natin ang Isaiah chapter 40 verse 11. At tulad ng pastol, pinapakain niya ang kanyang kawan sa kanyang mga pisig. Ang maliliit na tupay kanyang yayakapin, sa kanyang kandungan ay pagyayamanin, at papatnubayan ang mga tupang may supling. Makikita po natin dito ang salitang kakalingain, no, at papatnubayan
Sa Hebrew po, ang ibig sabihin po niyan ay nahal, a verb meaning to lead, to guide, move along. It has the sense of guiding people, leading them in an orderly fashion and with great care. So dito po ay pinapakita sa atin ng Biblia yung kanya pong pagmamahal sa atin ay upang ipadama sa pamamagitan ng pag-abot ng atin pong mga pangangailangan, pag-provide ng atin pong mga pangangailangan. Hindi lamang po ito pagmamahal para po dalhin tayo sa kanyang kaharian, kundi pagmamahal para ipadama na sa araw-araw ng atin pong buhay, gumagawa at kumikilos ang Diyos upang abutin ang ating mga pangailangan. At kung atin pong babalikan siguro ang ating pong buhay, marami mga pagkakataon sa buhay natin na talagang tinugon yung ating pangailangan sa panahon ng kagipitan. And that is God's love. Hindi siya magsasawang ipadama sapagkat ipinangako niya po na mula sa kanyang mga bisig, sabi po dito, tayo ipapatnubayan at kakalingain ng ating pong buhay at makapangyarihang Diyos. So ginamit po rito yung salitang pastol at tupa na relasyon. At yung salitang ito po ay makikita natin yung care na to, yung kalinga na to, ay ginamit din po sa Aklat ng Awit 23. Ang sabi po dito, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ikay aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Nakakatuwa po. Ano man ang sitwasyon ng buhay natin, siya po yung ating pong pastol na nakakaalam ng ating pong pangangailangan. Kung ating pong pangangailangan ay kapayapaan, ibinibigay niya yung kapayapaan. Kung ang kailangan po natin ay direksyon, ibinibigay niya po yung direksyon. Kung kailangan po natin pagkain, nagbibigay po ang Diyos ng pagkain. Nalala ko po yung isang sitwasyon na meron pong mga taong binigyan ng pagkain, umiyak po sila. Sabi nila, salamat dahil araw-araw umaasa lamang sila sa kanilang pagkain. Pero alam niyo po, ngayon buhos po yung pagkain sa kanila. No, meron ng una, may pangalawa, may pangatlo, may pang-apat, pang-batch. And I believe, bago matapos po ang pandemic na to, yung community quarantine, provided yung pangangailangan nila. Bakit po? Kasi pinapadama ng Diyos ang kanyang pagkalinga, ang kanyang pagmamahal. Kahit po dumaan tayo sa madilim na buhay natin, kahit maging sa libis ng kamatayan, ang sabi ng Biblia, wala akong katatakutan pagkat ikay aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, ang aking gabay at sanggalang. So makikita po natin, Jesus, the revelation of God's power, at sa binasa natin kanina sa aklat po ng Isaiah chapter 53 verse 1, ginamit po yung kapangyarihan sa Tagalog, arm of God naman po sa wikang Ingles, nang ibig sabihin po niyan, no? Jesus displayed God's power. Pangalawa, Jesus demonstrates God's love. And pangatlo, Jesus fulfilled the promise of God. Yung pangako po ng Diyos na yon sa aklat po ng Isaias ay tinupad po ng Panginoong Hesus. Hindi lamang niya pinadama ang kapangyarihan o pinakita ang kapangyarihan ng Diyos, hindi lang niya pinadama yung pag-ibig ng Diyos, kundi talagang tinupad niya ang pangakong ito. Sabi po sa Isaiah 53 verse 10, sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan, dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya, sa pamamagitan niya ay maisasagawa ang aking panukala. Imagine po, ang layunin niya, ipahayag ang pag-ibig ng Diyos, iparana sa iyo sa akin, ipakita ang kapangyarihan ng Diyos. Kaso nga lang, talagang magdudusa siya ng matindi dahil po sa katigasan ng ulo ng mga tao. Kung atin pong titingnan, ito yung misyon ng Panginoong Hesus sa sanglibutan, at sa panahon na ito po ay magaganap na sa huling gabi ng kanyang buhay, ano po yung kanyang naranasan?
Sa Mateo chapter 6 verse 39, lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, Ama ko, kung maaari po, ilayo ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban nyo ang mangyari. Nakaramdaman po siya ng matinding hinagpis ng paghihirap ng kalooban. Sapagkat alam niya, nadadaan na niya o dadadasan niya ang isang bagay na kasumpa-sumpa sa panahon na yon, ang magbuhat ng krus at ipako sa krus. Matapos siyang manalangin, pumunta sa kanyang mga alagad at bumalik ulit sa kanyang panalangin. Sa chapter 6 verse 42, ano sabi niya? Ang sabi po dito, muli siyang lumayo at nanalangin, Ama ko, kung hindi po maaaring may alis ang kopang ito, malibang inumin ko, mangyari nawa ang iyong kalooban. Sa panahon po na ang Panginoong Hesus ay nananalangin, huling buhay o huling gabi niya ng mga panahon na yon, ikaw at ako pa rin ang laman ng isip niya. Kasi pwede naman niyang tanggihan ito eh. Bakit po? Diyos siya eh. Kaya niyang tanggihan ito, kaya niyang lampasan ito. Pero kaya kailangan niyang daanan ito upang matupad ang sinasabi ng kasulatan na sa pamamagitan ng kanyang buhay, tayo po ay mapalaya sa kadiliman, sa kasalanan, upang tayo po ay maligtas. Imagine po, nung binabasa ko to, alam po natin kung ano ang dinanas ng Panginoon. After po ng panalangin nito, dumating si Judas kasama yung mga gwardiya at hinuli ang Panginoong Hesus. Ano pong ginawa sa kanya? Dinala siya sa mga pinuno ng bayan at pagkatapos ay pinahugupit ng 40 para palayain. Pero pagkatapos po ng hagupit ng 40, anong ginawa sa kanya? Yung koronang tinig, ipinasok sa kanyang ulo at sinampal pa siya. Sabi mo, hulaan mo kung sino sumampal sa iyo. At pinabuhat ng isang krus na napakabigat. At dito po makikita natin na dinanas niya po yung pinaka bagay na ayaw madanasan ng isang tao noon. Kasumpa-sumpang maranasan ang ipako sa krus ng Kalbaryo. Bakit po kailangan niyang danasin ito samantalang sa Diyos naman? Bakit po? Dahil sa pagmamahal. Upang matupad ang sinasabi ng kasulatan na ang sino mang lumapit sa Panginoon, kumilala sa Panginoon ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi po ng unang Pedro chapter 3 verse 18, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo ng mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Kailangan pong mamatay ang Panginoong Hesus upang ikaw at ako ay mahiharap sa Kanya. Kaya kapag babalikan po natin ang buhay ng Panginoong Hesus, ang Kanyang kamatayan, sinasabi po sa atin sa mga oras na to, na tayo po ay minahal ng Panginoon. Ipinapakita niya ang Kanyang kapangyarihan. Pinaparamdam niya ang Kanyang pag-ibig. Tinutupad niya ang plano ng Diyos sa mundong ito, na ang lahat ng tao ay makakilala sa Panginoon. Tandaan po natin na parito si Kristo upang ikaw at ako ay iharap sa Diyos. Walang sino mang pwedeng magharap sa atin sa Diyos. Walang sino mang pwedeng magdala sa atin sa karya ng Diyos. Malibang si Jesus lamang. Gawin mo siyang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Kaya nga sabi ng John chapter 14 verse 6, kaya ganyan na lang, sabi po doon, I'm the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Mga kapatid, kapag inaalala po natin ngayon ang mahal na araw, alalahanin po natin na si Jesus ang kapahayagan ng kapangyarihan ng Diyos. Si Jesus ang kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos. Si Jesus ang katuparan ng pangako ng Diyos na tayo ay makakasama niya sa kabilang buhay dahil po sa pagtupad niya sa utos ng Diyos. Mga kapatid, kung hindi pa po tayo tiyak sa atin pong buhay na kapag tayo ay namatay, merong katiyakan na tayo pupunta sa langit. Ito po yung panahon ng pagbubulay-bulay. Si Jesus ay namatay upang iharap ka sa Diyos. Ano lamang kailangan natin gawin? Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Isuko mo yung buhay mo sa Kanya. Kilalanin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. At
At ito ang dahilan kung bakit po namatay si Jesus. Hindi lamang po pag-alaala ng ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, kundi paalala rin po sa atin na ang Panginoon ay nag-extend ng kanyang kamay upang ikaw at ako ay manatiling kasama niya. Lalo na kung wala ka pang malalim na ugnayan sa Kanya. Kaya kung nais niyo po na matiyak na tayo po ay dadalhin o makakarating sa kaharian ng Diyos kung sakali mang bawian tayo ng buhay, ini-extend ng Diyos ang Kanyang kamay. Mahal niya tayo at nais niya po ang lahat ay makasama niya doon sa Kanyang kaharian. At kung desidido ka po, sundan niyo lamang po ang panalangin ito na parang ikaw ang nakikipag-usap sa Diyos dahil mahal ka niya. Tayo po ay manalangin. Sa panalangin ito, kausapin po natin ang Panginoon na parang ikaw ang nakikipag-usap sa Kanya. Ulitin niyo lamang po ang lahat ng panalangin. Babanggitin ko na parang ikaw ang nakikipag-usap sa Diyos. Amang banal, maraming salamat po. Ipinadama mo ang iyong kapangyarihan, ang iyong pag-ibig doon sa krus ng Kalbaryo. Sa oras na to, humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan na akin pong nagawa. Binubuksan ko po ang akin pong puso. Pumasok ka, maghari ka. Mula ngayon, ikaw ang aking Diyos, Panginoon at tagapagligtas ng aking kaluluwa. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Upang kung ako ay bawian mo ng buhay, sa piling mo, ako mananahan. Salamat po sa pag-ibig. Salamat po sa sakripisyo. Salamat po dahil lubos at walang hanggan ang iyong pagmamahal sa amin. Kaya sa oras na ito, Ama, patuloy kitang pinupuri, sinasamba. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Magpatuloy po tayo sa pagkakilala sa Kanya. Alamin po natin ang hiwaga ng Kanyang salita. Basahin po natin ang Biblia. At patuloy po tayong manalangin, patuloy tayong magtiwala na tayo hindi iiwan ni papabayaan. Dahil ang Jesus na yan ay Jesus noon, ngayon, at magpakailanman. Salamat po sa Panginoon. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa umagang ito. Balita lang po, tayo po ngayon ay extended ang quarantine po natin. So hanggang April 30 pa raw po ito. So payo ka lamang po, manatili tayo sa ating mga tahanan, manalangin po tayo, huwag po nating pababayaan yung ating pong buhay spiritual, magkaroon po tayo ng sariling pag-aaral sa salita ng Diyos, pananalangin, even po yung family altar, ipagpatuloy po natin, sama-sama po kayong manalangin. Maraming salamat po. Nawa ang kapayapaan, pagpapala at pag-iingat po ng Diyos ay ating pong maranasan sa ating pong mga buhay. Magandang gabi po at sa Diyos ang pinakamataas na papuri. Pasalamat. Maging sa mga kapatid po pala natin sa ibang bansa. Kami po ay patuloy na nanalangin sa inyo. Mga kapatid po natin, hindi ko na po babanggitin yung mga pangalan po. Mga kapatid natin sa Australia, sa Amerika, sa Middle East, no? So meron din po tayo sa Guam, no? At sa ibang panig po ng bansa. Hindi ko man po mabanggit yung mga pangalan po ng bansa, pero makaka-assure po kayo na sinasama po namin kayo lagi sa panalangin ng aming pong pamilya. Sinasama po namin kayo sa panalangin na patuloy kayo ingatan, samahan, pagpalain po ng ating Diyos. Nawa, patuloy po ang kamay ng Diyos ang patuloy na umabot sa ating pong mga buhay. Saan dako man po tayo naroon ngayon. Salamat po. God bless po. Magandang gabi pong muli.